balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambol sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito, may pamasko matinding-matindi. Anong pamasko? Yung mga car dealers, assemblers, at saka yung mga motorsiklo, maganda na kayo. Maraming bibili sa inyo. Talaga? Bakit? Yung 7 to 7 eh. Ayun. 7 to Patay. 7. So, Hindi pa daw. Sa Pasko pa daw gagawin niya. Eh di lalo na. So, bibili lang. Yan po sinasabi ni John at yung number coding ng MMDA. Oo. Tatanggalin daw yung between 10 And 5. and 5 Yes. na pwedeng lubarga. Depende sa lugar. Sa Makati kasi Hindi walang talaga, ganyan. wala. Depende sa lugar kahit na kahit na coded kayo. Okay? Sabi po ng MMDA, hindi pa raw ngayon yan. Although aprobado na. Oo. Ang probado na ng mayors. Yan na mayor. Council, Na mayor. lahat. Na council. Aprobado na, pero hindi pa raw ngayon gagawin. Ba't kayo nagpa-approve? Hindi At niyo saka pa anong nagagawa. rason nun? Kasi, di ba, si paring Conrad mismo nagsabi yesterday, na yung study na yan, which is yung UP study, wala ngang impact yan. Yung Walang number ginagawa coding yan na number coding na yan. Ang impact lang yan, napabilis na pagpapabili ng kotse at saka motorsiklo, yun lang. Kasi kung umasta tong MMDA, para bang napakalaking bagay niyan number coding na yan. Na yan ang ating pag-asa, solusyon sa traffic. Which is a misguided thinking. Okay? And I'm very charitable when I said misguided thinking. Balikan niyo po yung study ng UP. Tignan niyo doon. Charity begins at home. In other words, mag-isip tayo ng iba ibang pa. schemes. We know fully well this is not working at yan pa rin kayo, rely na rely. And it's creating a lot of public confusion. Yun ang problema natin dyan. Bukod sa, hindi kayo nag-uusap dyan sa MMDA. Magre-release kayo ng ganyan, nalilito ang mga tao. Wala pa daw advice. Afterwards, clarification. After that, clarification to the clarification. Yung tawag dyan, trial balloon. Ginaganon mo. Trial balloon. Huwag niyo ita-trial ba ng mga taong bayan? Naku, nagalit sila. Wala pa pong advice, susundin muna. Ano kami? Dingbakya? Dingbakya? Yung dalawang programa pati na inaasahan natin mag-iis ng traffic. No, 3. Yung marami pang bridge across the Pasig. Hindi nangyayari yan. Hindi pa nangyayari yan, number 1. Number 2, yung tungkol dun sa Parex. Okay. Yung Pasig River Expressway. Hindi rin natatrabaho yun. Infra ka mo. Infra. Pagkatapos yung Pasig River na yung Ferry. Wala pa yan. Ayan. Engineering yan. Yung pong education. Meron ba kayong programa, MMDA, to educate the public regarding road usage and everything? Signage mismo. Kasi po, every little thing na lessen ng traffic, malaking bagay yan. Lalo na, So, wag niyong babaliwalain yung traffic education na hindi naiintindihan ng yung binabarahan yung intersection. Mga ganon. Okay? Meron ba nangyayari sa education? Meron bang effort ang MMDA to educate the public when it comes to traffic? Sasabihin nila, hindi namin problema yan. LGU. Patay tayo. Pati yung mga side street, di ba? Bumalik na naman yung side street. Ginagawang car wash. Ayan. Pumunta ka. Yung enforcement. Nako. Ang grabe ho ang nakaparada sa mga kalsada. Okay? Asan na ba yung enforcement? Mabuti pa ng panahon ni nasirang Bayani Fernando. At least kahit na araw-araw gusto niya laman siya ng media. At least may nangyayari. Pagdating sa enforcement, ginigiba nga yung mga structure na nakaharang.
Meron ba tayo nababalita ang tukol doon? Meron silang, enforcement. to be fair, meron education aspect ang MMDA. Really? So bago yung Motorcycle Riding Academy, meron sila. Kasi one of the biggest problems, aminin natin hindi, motorsiklo. Ilan na yun natututuro? Ano naman yan? GSIS Motorcycle Riding Academy. GSIS. Well, I think we need more of that. Pero yung mga Mass campaign. We need more than mga ganyan We do, riding we do. academy. Kasi ang kikita dyan, yung may academy, may-ari ng academy, aminin na natin yun. Magtatay up to. MMDA nga MMDA may-ari. Yung operator. Daw. Okay. No, As if I was born, over there. itong MMDA, para bang lahat tayo kaya nilang lokohin? Hindi naman As if ganun. you were born yesterday. Yes, if Bata I ka was pa born. naman. I was born the other day. The other day, not yesterday. Diba, yung mga academy na yan, paano nyo nasabing may technology kayo to do that? MMDA, nag-aral ba kayo? Ala. You're just buying the service. Okay. And therefore, merong kikita dyan. May kontrata. Ay, my God. Sabi nga ni, Presidente, my God, I hate addicts. Oh. Drugs. I hate drugs. I hate drugs. Drugs. Yung pa raw, si Garin. Congressman Janet Garin. Ayan. Former... Former. Indicted. Former Ano ibig sabihin ng DOJ. indicted? Ano ibig sabihin ng Ano indicted? yan? Tapos na sa... preliminary. Dapat tapos na. Kaya lang, ombudsman ang sabi dito Go The to Office of the Ombudsman has indicted former. Indicted. Ibig sabihin, preliminary investigation tapos na. Meron ng probable cause. Ay, Kaso na pupunta niyan. Papunta na Janet doon. Garin. So it goes to Sandigan Sandigan Bayan. Bayan. Graft and technical malversation, 3.5 billion pesos worth Shucks, ang laki. of Dengvaxia vaccines. So ano yan? 8 years at ago in saka, 2015. Graft and technical malversation. Bakit hindi kasama? Bakit hindi plunder? Ikaw naman. 3 billion. Laki ng figure, Plunder ba? ba yun? Over 50 million plunder na Hindi, ito at least may bail. Oo, ikaw naman As if I was born yes. It, as if you, at least may bail. The other day. The other day. Ha? Hindi plunder? Nagkaroon na po ng investigasyon. And it's not explained, May charge sheet na daw. Meron pang 5 other DOH officials. At kasama po yung si Yusek Kenneth Hartigan Go. At saka yung dating Children's Medical Center Director Julius Lesiones. Tsaka yung dating acting director na. Illegal use of public funds. At hindi ko pasok na pasok sa plunder? Bakit walang plunder? Ang ano ho rito, balik natin yung kwento. Yeah, a bit of history. Nung panahon ni President Benigno Aquino III, patapos na yung kanilang term. 2015. Minamadali hong magkaroon ng vaccination against dengue. So, ang ginamit nila, public school. Yung mga batang certain age. Because at that time, there was a national, Basta, nung una, problem of dengue. Major Sabi nila, Pataas daw. in certain areas. if you use extrapolation daw, Yan. 2,000% increase. 2,000% increase. Extrapolation. Very scientific. So we decided Okay. on the lives of these pupils to less than 10 years old, based on extrapolation. So ginawa natin po, ininiksyonan natin Sila ang ng tinesting. Dengvaxia. Tinesting sa kanila. Hindi yun ang kaso. Kasi doon sa Dengvaxia na yun, maraming nagsabing mga doktor, nakita nila sa autopsy, na may mga nangamatay. Ang Ano problema yan? pala doon sa Negligence. Dengvaxia na yun, ay kapag hindi ka pa nagka-dengue at ininiksyonan ka noon, delikado. Correct. Pag nagka-dengue ka, deadly. World Health ang nag-announce nun. Ayan, yan po. Yung Dengvaxia po is a medicine. Vaccine. Sa vaccine. Gawa na sa Sanofi.
Ang kalaban niyan, meron din vaccine in Japan. Naglaban Minadali ito. Nadali yan. Walang pera. Okay? Paano nagkaroon bigla ng pera? Para bilhin. Inugot. Ayan, magic po. Inugot Nilipat. kung saan-saan galing. Para mabayaran yun. Particularly, pati dun sa ibang immunization program. Yes. Prior to this, ang presidente po ng Pilipinas noon, pumunta na France. Hindi sa Spain, ha? Hindi, China muna. China muna. China muna. Doon nag-usap. Nagkataon! Ayun! Na nandun din. By coincidence. Fancy seeing you, Sir. President. Ayan. You're also here? Kanain mo. Alex, ha? Parang ambush. Nandun yung Sanofi. Na-follow up ngayon sa Paris dinner. Yes. So, from there, tuloy-tuloy na, bilis ng aksyon. Disyembre to. So, ang demanda ng ombudsman tungkol doon sa magic na nangyari sa pera. Yes. Malversation, hindi ho doon sa epekto doon sa mga na-iniksyon na ng Deng Baxia. Let's separate. Okay. Ang problema dito, klaro na yan, may kaso na si Garin. Yung mga dyaryo po, mas mahaba pa yung sagot ni Garin. Kaysa sa dun sa kaso. Kasi mahaba rin siya. Hanip kumilos yung PR ng mga big pharma rito, pare. Mabilis. Bilis. Ang sagot niya, we are, happy na merong kaso para mapaliwanag nila yan. Ang ginawa nila, science-based. Yan. Backed by hard science. Okay. Questionable po yung hard science. Ma'am, hindi science sa pinag-uusapan dito, yung pera. Mukhang mali ang sagot nyo, Big Pharma. Yung pera ho, walang science doon. Ang doon sa pera, yung batas yun. Yung batas, bakit nyo ginawa yan, ilabag sa batas na nilipat-lipat nyo yung pera. Hindi naman pinag-uusapan dito yung ginawa ng Deng Baxia sa mga bata and everybody. Separate yan. That's a separate issue. So, mali yung science. Hindi, sorry. Hard Ikaw naman. Okay. Mali. Ang tawag nga dyan, tinuturo ko na sa inyo, no? Attack, deflect, defend. Ganyan ang Then it is not science. That is the art. Hindi, kasi nga. That is the art of media handling. Hindi kasi, kung hindi nga science, medyo, let's look at the SWOT analysis here. Tingnan natin saan tayo, Ang problema nga, yung hard science na sinasabi niya, it is fiction. Yes. Yan pong Deng Baxia, hindi tested yan. Actually, marami ng paper, may isa ko nabasa, medical journal, ang sinabi, ni walang public disclosure ang ginawa nila rito. There was no peer review. Tsaka it was walang peer review. Wala. Kumbaga, volunteer nila tayo, You make your own yung peer mga review. estudyante natin, as the 4th stage of testing. Yes. Kasi 4 stages yan. Yes. Lab, Anak naman na mahihirap yan. non-human testing. Public schools naman Public school yan Sa Bataan pa Even worse, hindi sila, dahil sa public school system dinaan, walang records. At the time they started administering it, alam na nila na dapat, this is a vaccine for those who have already gotten it. So, yan ang hard science niya, ni Garin. Yun yung hard science na hindi niya sinunod. Actually, Yari, wag niya... Back by hard science daw. Kaya nga, back by hard science, yung asunto sa kanya. Ang suggestion ko nga doon sa PR nila, do not insist on the hard science. Because yari kayo ron. Talaga, mas lalo kayo WHO ang nagsabi na itong kulang pa sa testing and may restrictions sa age at saka sa condition, meaning dapat nagkaroon na. So this was a vaccine for for reinfection, against reinfection. Meron naman bail recommendation ng ombudsman. 90,000 per respondent. Kasi hindi siya plunder, kaya may recommended. So, aabot po ng mga plus 18,000 for the technical verbalization. Dalawang kaso So, 108,000 lang. Laya na kayo. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Kayang-kaya.
Wow. Sabi po kasi ng malversation case ng ombudsman, yun daw pong ginamit na pera nitong sila Garin, para yan sa expanded program on immunization. Yes. IPI ng DOH. Ito pa yan. Pero yun daw vaccine na binili nila, hindi naman kasama dyan dun sa EPI. Yes. Ayan. Malinaw po. Malinaw yan. Program on immunization. So, Isaksak nyo sa baga nyo yung hard science. no, even worse. Walang kinalaman yung hard science dito sa pera. Gamitin natin ng hard science. Itong Dengvaxia ninyo, nung nagkaroon ng reports about the kids getting sick after that, bagsak yung buong immunization program ng DOH. Yes. Ayaw magpa-immunize Mga sa tao. measles, mumps, rubella, Na-trauma. diphtheria, Kasalanan whooping nyo daw cough, yun. Ba't nyo typhoid, binabanatan yung... flu. kasalanan nyo yun. Ba't nyo binabanatan yung Dengvaxia? Yes, of course, because it was the blogger's fault. Yeah. Kasalanan nyo yan. Kayo talaga. Masyado daw ninyong You binanatan. created panic. Yes. You You sold. created May panic. ganun. They were actually accusations. At meron daw pong patakaran tungkol sa pagbili ng drugs ng gobyerno na hindi sinunod nila Yan ang May protocol, mag-ano. may Diyan protocol. in the name of hard science. Yun lang ang medyo talagang mahirap i-deflect or pari. Yung protocol. Medyo meron kang mga inano doon eh. Ganon? Yung nilagay. Ang dinideflect Bakit nila hard dito. science ba yung sinasabi mo? Well, in the interest na lang of swift execution. Yan. Ay, hindi hard science. Urgency nga daw. Urgency, 2,000 eh. 2,000%. Disyembre. Si Chris, Bilis. milyon-milyon ang mamamatay. Yan. Oo. Kahit Metro Manila lang ang alam nilang statistics. Pwede mong gamitin yun. At ang ilan ang nagka-dengue sa Metro Manila? School-based? Less than 200. In the entire Metro Manila. Dahil nga ho, na-iniksyon na. Hindi pa nga. Ay, Yan hindi nga pa. ginamit nilang Sobrang galing stat. yun, ha? Kaya lang Kita daw. mo yan? Proactive, O, proactive. kita mo, hindi pa na-iniksyonan yan, ha? Oo. Nasold na yung dengue. Yung 200 na yun kasi daw was something like, dahil nag-uptick siya from 153 or something like that. Kabisado ko to dati. Parang ganun. So dahil ganun kalaki yung increase kailangan ng Dengvaxia. Meron nga nag-vlog at that time. Ang gagawin lang ninyo dyan, walisin ninyo yung mga tubig-tubig dyan. Correct. Kailangan nakatsaleko. Ginawa niya yun. Tapos headline. Pumunta sa loob. Headline na Tapos pinauusukan niya yung mga, Pinapausukan. yung mga halaman sa Headline. DOH. Headline. Kailangan headline, mag-i-iniksyon ka. Nakaporma pa siya. vaccine. May mga ganun. Ayun naman May mali flex naman text yung pa siya. PR strategy. PR. Kumuha ka ng third party para magpapausok, hindi ikaw. Mali. Hindi. Pati yung Ibig pag sabihin, ano eh. taga-utos lang siya. Oo. Hindi po, man of action po kami. Manufacture. Kami nga nagdadrive ng sarili namin Ferrari. Wala kaming driver. Wala kaming driver. Pati ngayon dun sa nung nagka-vaccine sa sa COVID, aba siya pa yung nag-iniksyon kay Presidente. Gusto ko talaga patigilin. Stop! Kailan ka last nag-iniksyon? Baka kung saan mo ma-iniksyon. Oo, Baka kung ano ang ma-iniksyon. Hindi ka man tagal-tagal mong hindi nag-practice, tapos ikaw ang mag-presume na mag-ano. Gagawin pa yung salamin mo eh. Oo. Tapos nakikita. May pa-flex. Yung vein, may yung vein, yung vein. Flex pa, oo. Hindi. Kailangan sipat-sipatin pa. Ako, Diyos ko. Umayag naman si Presidente. Mabuti pumayag si Presidente dun eh. Teka muna. Kailan ka ba uling nang iniksyon? Correct. Ito po, ito lawsuit din. Concerning children. Yan pong, ang dami na pong states sa Amerika. Dinimanda ang Facebook at Instagram. Very good. Ang may-ari niyan ay yung Meta. Okay? Kasi daw po pinagkakakitaan nila na limpak-limpak ang mga kabataan, bata, children. Yes. Hindi youth, ha? Children. At yan ang demanda sa kanila, social media platforms. Sabi po ng lawsuit. At dinimanda yan sa California and 30 other states. Uy, ilan na ang California lawsuits, ha? That's 2, 3, mga gano'n na, against Facebook. Instead of federal
case. States na. States. Binaklas-baklas nila. Very good. Very good dyan. Oh, mas mahal yun. Kasi po daw yan, exploitation na yan ng children. You are making money out of the misery. Kasi what they do Of is, this. ang Facebook, Maganda yan. oh, Mo yan? Maganda. oh, kasi Kasi advertising papunta eh. na dito yan eh. Yun ang, yung case na yan. Bakit lagi yung mga bata ang nagiging nagagamit. subject natin sa mga Experimentation. Hindi ba? Hindi ba tayo? Stunted na nga yung growth eh. Yung level Sa New York, nagdemanda rin sila. Mental health, mga social companies. Sa Europe nga, namumroblema na itong Facebook and other social media Platforms, outfits. yes. Nagkakaroon na ho ng rules doon and regulations. Itong mga demandang to, hindi kaya parang sinasabi na kailangan na rin ng regulation sa Amerika? Kasi lakas din ang labi niyan eh. Super lakas. Hindi sila maggalaw-galaw eh. Sina Zuckerberg, lahat. Sa regulations. Sa Trixie, yung mga ganyan, parang ang legal precedent dyan eh, yung sa tobacco at yung mga vaping, Class suit ba to? Hindi. Ay, pwede kasi yung tobacco industry, di ba, hindi na sila allowed to advertise. Yeah. But that was done by legislation. Ito, pwedeng, kung class pwedeng to suit, lead towards that. pwede, kasi nga, pagka minors, ang algorithm kasi ng Facebook, di ba? That's how they make money, is that they sell advertising, tayo yung audience. So, captured yung audience nila, and they supply the data through the algorithm to the advertisers. Ano nangyari doon sa kaso ng tobacco, pare? Merong court case. Okay. Doon napakitang sobrang matatalo na yung tobacco. Ang ginawa nila, nag-settle sila. Without admitting na harmful ang tobacco. Nag-volunteer sila, they will no longer advertise, and then they will give money dun sa mga organization that will advertise against smoking. Okay. Kumbaga, without admission of guilt. Siguro, ang tanong ko in this case, attorney, Kaya nag-vape how na do lang you sila. prove manipulation? Pumunta na lang sa vape. Vape na lang sila ngayon. How do you prove manipulation through algorithms and all that? Because these are all newfangled, these are all new, di ba? Hindi, ang kanilang case, yung effect sa Mental frame health, of mind, mental How health do you ng prove the bata. connection, di ba? Malay mo sa... You I have can experts. prove that. May expert Targeted sila. advertising yung May expert sila. So kung kunwari based on the algorithm will study gets the data based on what you click. So kung kunwari madalas mag-click si Boss Conrad puro sports, your advertising will be sports Papasok doon. So paano doon? So yung children knowing their what they click, tatargetin sila, let's say, for advertising ng toys and so on. At saka isang dyan, I don't know if na-include nila. Ang isang nangyari dyan, pati, yung tungkol sa suicide. Okay. Kasi yung algorithm, that in itself. inililipon kayo lahat ng mga similar likes and So you end up talking to the same people. Yes. So kung meron kang harmful behavior, you will end up talking also to people with harmful behavior. That algorithm actually nangyayari rin sa politics, sa eleksyon. Kaya, ginagamit din. Takanta yung mga, Oxford sabihin mga dilawan at bakit tayo natalo? Yung pala sila lang pala nag-uusap na. Yung Oxford. Ang sabi po nung court case, etong media companies daw to, exploitation. Why exploitation? Sige, why? Kasi yung kanilang model, design para po ma-addict. Ayan. Etong mga they spend more time online. Online. Kasi yun ang talaga model ng kanilang yung business model nila. They spend a lot of time on the platform. So inano nila na media corporations? Yes. They mentioned Meta, Facebook and Instagram, diretso. Yung dalawang yun. and they were considered media. And hindi ho kalaban ng Facebook to 50 State. 40 states. 40 pala. 40 states.
10 lang. Kasi for a long time, ang ni na Zuckerberg, hindi. Personal to. This is a private platform. Hindi naman to media eh. Oo. Private to. Private to. Walang concern dito public trust. Wala. Patay silang. Pero ngayon, tinira sila. Media na pala sila. Tinira na sila. Tinira sila. Tinira Pero na. tama yan. Depende sa yung click Umar, papasok ka history to. mo. Tataka ko, bakit ano itong mga ads na to? At bakit, parang nabasa ba niya isip ko na ito? Oh, yes. There you go, no? Nabasa nga niya isip mo. Dahil ito Depende doon sa mga sinusubaybayan mo na. Ako nga kung minsan, di ba natutuwa ako dun sa mga anchor ng Fox News. Fox News, ang gagaling nila magsasalita. Lalo na nandun yung Tucker Carlson. Puta, lahat na lang ng ko, Fox News, wala na akong CNN. Puta, diba? wala ganun. Sinunod kami. More on this later. Pagbalik ng karambola, oras natin 9:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola, kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joy Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Pero ako mabalikan ko lang again. Paliwanag mo nga. May sinabi ka kasi na malamang papunta na yan dito in this part of the world, sa atin. Ano ibig sabihin? Hindi, unang-una muna, yung tungkol doon sa pag-click-click. Kasi kanina pinapaliwanag ni Trixie na kung yung algorithm, yayariin ka na nun. Kaya yung sinasabi mo, kaya hindi mo nakakausap sa header yan. Gusto ko sanang mapanood. Hindi lumalabas. Hahanapin mo. Dapat klikin mo na siya. Simula ngayon, baka naman masobrahan naman po, siya naman ang lumabay. Hindi, ganun na mangyari sa'yo. Pag nag-click ka nung header yan, I'm doing that more professional court. Ako nga, nag-click ako ng Trixie Cruz Angeles. Puro Trixie Cruz Angeles na lahat ng yan. ko. Teka, Masawa na ako doon. You say that like it's a bad thing. Actually, nag-i-enjoy ako magbasa ng mga posts. Intellectual analysis ka na, may eye candy. Yan. Kanina, ang nakita ko yung about expectation. Yan. Hindi nakita ko, palitan pa kayo ng mga philosophical love and expectation. Yan. Well, lumabas na mga comment. Grabe yung Pang-slam book. Sabi ko, ang comment ko kay Trix, alam mo yung failed expectation. Ako, umaasa ako, failed expectation. With or without the other person knowing it. Kumbaga, kasalanan mo. Kasalanan mo, Nag-expect failed expectation. Ito, iba to. Pag nangako ka at broken promise ka naman, Iba yun. yung kabila ang may kasalanan. Correct. Patay pa rin. Patay ka din. Same result. Patay Ito ka. yan. Kaya pala si Parin Joel, ayaw din niya yung Rappler kiniklik. Kasi baka Click masok. mo! Baka masopra. Oh my God, click mo. Dami nung ibang pagkukunan. Hoy, Tapos, so Nobel ngayon, Peace Prize yan. Kang gaganyan. Hindi ka nahihirinan pag sinasabi mo yun. so ngayon, ano ang sinasabi natin, itong case na ito, papasok na dito yan. Paano mangyayari yan? I mean, dito. Hindi, may mga NGOs that will initiate it. Yan ding back siya. Sila na Leah Chon, si Glenn Chong, sila yung nag-demanda dyan sa ombudsman. Hindi naman out of the blue yung ombudsman. May nag-complain. May mga, So dyan sa Facebook, may mag-complain din yan. Ferdi Tomasio. Oo. Si Ferdi. Kasi may mga biktima na nagpunta sa kanila. Yung mga parents at lahat. Di ba, class action suit ang mga ganon? Hindi. Eventually Class siguro. action yan. Sa restaurant nga, punta ka. Yung mga bata, hindi nang kinakausap yung mga magulang nila. Puro sa Ganun na. Exploitation yan. Exploitation na yun. Hindi ko naman pagbawal nga sa bahay yung ganon eh. Very Dahil ako ganun recently, na rin. ang Facebook namigay ng 725 million. Pwede niyong applyan yan. Makakakurot ka ng siguro $2, $3, $4, $5, mga ganyan. Kasi may nag-leak sila na date. Nagka-data leak sila. Nakasuhan sila. And so they send emails to those that could possibly be affected. Give you a deadline, you just apply for it. You get something like $5, $10. Dami kasi. Pero hindi, ang importante dyan, Facebook paid. Importante yun. Inamin nila mali sila. Nagkamali sila, but this was a data breach. Iba pa yun. Pero meron ding lawsuit sa California na iniintay pa natin yung outcome
ang kinaso nila yung takedowns. Aha. At saka yung the algorithm that napansin din nila was that Facebook was favoring Democrat sites or pages. Yes. Pagka Republican, ang dalas na na-take down. Yes. Yung counterpart niyan dito sa Pilipinas, although hindi pa tayo nagpa-file ng lawsuit, is that yung mga Duterte na-take down, pero yung mga dilaw na pages, yung mga woke pages, wala, they can say anything they want. Self-styled, ito, kaso rin. Ito, related Jack kaso rin. Yung kaso sa ICC regarding former President Duterte. Mag-click ka dyan, makikita mo. Ang sabi po ng ang presidente raw po ay hindi nagbabago ang kanyang stand regarding this. Ang kanilang stand dati, walang pakialam niyang ICC sa atin. Will not bother with you. Yan po ang ayon sa Solicitor General. Yes. Menardo Guevara. Okay? Ang ICC investigation po, gusto nila mag-imbestiga rito sa atin, bibigyan natin sila ng facts and figures and witnesses para mapursu nila yung case nila against Duterte. Hindi ba napak-stupid? Pupunta sila rito. Akin na yung mga ebidensya para makondemn namin yung sinabi na ni Presidente, wala. Wala yan. At saka sinabi rin ni Secretary Remulla at saka ni Solicitor General. Nagbago na si Remulla. Kung meron kayong ebidensya, kunin niyo sa sarili niyo. Total, meron naman kayong kaso pala eh. So, pero ngayon, anong sinabi ni Sec Boying ulit? Hindi, wala naman. Okay lang sa kanya. Pero ang ine-evaluate niya ngayon, yung war crimes ng Myanmar military officials. Anong kinalaman kaya sa atin? To see the parallels? Examine complaint filed by Myanmar nationals against their military. Nag-file sila rito? Hindi naman. Baka ICC din yan. Hindi, nagpunta raw dito sa Manila para hingin sa gobyerno natin ng tulong to investigate their military officials, their homes and killing of family members, among other war crimes. Nagpunta sila bakit dito? What do we have to do with that? Ano natin? Humihingi ng tulong? Filed a joint criminal complaint before the DOJ. Dito ang sa mga Pilipinas? Myanmar, ano kaya ang ibig sabihin nun? Under the principle of mandatory universal... dun sa human rights law natin. Meron tayong human rights law. Correct. Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Genocide and other crimes against humanity. Meron tayong batas niyan. Ayan. So, paano natin may enforce? Kung meron man ruling. Hindi ko pa na, Mahirap yan, hindi ko pa kasi dito ang application yan, so dito rin although kinikilala niya what we call extraterritorial acts. Ibig sabihin, normally yung jurisdiction natin sa criminal cases in our territorial jurisdiction. Pero ito, these are for acts that were committed in Myanmar. Pero dahil meron tayong batas that recognizes that dito sila nag-file. Parang yung lawsuit sa Hawaii na human rights. Kasi may parallel to doon sa ICC. Pwede tayong mangyalam sa Myanmar. Yung ICC di pwede makialam dito sa atin. Because, parang may disconnect yung... the ICC's creation isn't our law. Yes. Lalo tama. Although, yun na nga, yung... tayo gumawa ng batas eh. Muntik na talaga ako bumili. Nagkaroon na tayo dyan, di ba? We got out of that ICC. Yeah. Wala. Yun nga daw ang stand ng Presidente, Jonah. Up to now, sabi ni Guevara, kasi, alam nyo naman, di ba si Trilling, nag-submit pa daw ng, additional. ng video. Of the President allegedly threatening congressperson. Hindi, inamin niya, nagpapatay siya. Yun yung video.
Oo, tama. Yung sinasabi ni Sec Boy, dahil nga meron tayong batas. Dahil tayo merong batas, Myanmar. Pero yung sa ICC, wala tayong kalaman. That doesn't Galing change. mo talaga. We got out We got out. It's not our law. Tama, galing mo. Anymore, ha? Kasi dati. We were signatory We are to it. signatory. Ano? Rome. Dahil nag-withdraw na tayo dyan. Sino ba ano nun? Si Sa Rome. Trilling. Sa Rome Statute. Sa Rome? Oo, tayo. Hindi kasi. GMA time yun. Under pressure tayo. At that time, no? Oo. Under pressure tayo, pero hindi rin naman sumali yung Yung na-pressure pressure sa atin. Ito talagang itong mga Sige, kayo na sumali. Kami hindi. Okay, ang sinasabi Kumbaga ni... proxy. Grabe nangyayari sa atin. Ang sinasabi ni Sec Boying is that yung jurisprudence on the jurisdiction of the ICC, kailangan i-review muna bago niya pagbigyan or i-consider. Hindi, yung panawagan ng Makabayan Bloc Natirahin niya si Duterte. to cooperate in the ICC's investigation. Meron Makabayan. Silang panawagan. Pero nagsalita na si Guevara. The president's stand is better. Oo, the president's pronouncement. Yun na nga, that's why may konting discord, kumbaga. Hindi ko pa sinasabing si Sec Boying. It's possible that he's just being careful. Yes. Na sige, aralin muna namin bago yung jurisprudence In response to on the this one. Makabayan. Ang sinasabi ni Sec Maynard, ni Solgen Maynard, no more. No more review, no more. We have taken a stand. So, ang mananaig dyan is the Solgen. Paano yung grave threat daw naman na ginawa ni Nag-file President naman Duterte? Nag-file sila ng kaso. May kaso. Talaga? Complaint, actually. They filed a complaint. Filing nila sa mga Yan, Tony Lavinia. Sinabi kasi po ng Tony, Presidente, sinabi niya raw sa anak niya, kay Inday, na dapat naging open ka, candid enough, na sinabihan mo yung Makabayan Bloc, na sila talaga ang target ng iyong confidential funds. And that she was requesting that he wants to kill Castro and all groups he branded. Ignoring the killing comment, ignoring that for a while, that is actually a brilliant suggestion. Kasi the moment VP Inday says, no, ang purpose ko dyan, iimbestigahan ko kayo and your cohorts, nagka-create ka ng conflict of interest. And therefore, itong sina Senator Risa, sina Congresswoman Franz, should be, by delicadeza or even by rule, na pwede niyang idalin yan sa ethics committee, na this is a conflict of interest on your part. Your interest in my budget, because I am investigating you, puts you now vulnerable to a case in the Committee on Ethics. Ayan. Conflict kayo. Bakit niyo ako pinipigilan na imbestigahan yung yun daw ang sinabi niya kay Inday. Tama siya. Okay. Sayang talaga, hindi na sekretary to si Atty. Trixie. Sana sinabi mo, sana, Defend of the highest order. Even if she was I wouldn't be able. she will not be able to say so. Kasi ang sinasabihan lang ni Trixie sa ngayon, yung mga advisor ni BP. Kung sino man nag-a-advise sa inyo, huwag kayong maging parang advisor ni BP dati. Teka, hard science ba yan? Kasi yung advisor na yun, wala yun. Hindi. Itanim mo sa isa sa mga taga-press corps. Sabi niya kasi, come out clean. Para saan ba talaga yan? Sana sinabi mo, gusto kayo gusto nga kayo patayin ng tatay ko. Dahil sa damage na ginagawa ninyo. Yun yung threat na sinasabi niya. That was an opportunity. Na-threatened, sinabi ba ni Duterte, ikaw, Castro, papatayin kita. Hindi ganun Ang pronouncement ng ex-president, sinabi niya daw kay Inday, sana ganito mo sinagot. Hindi, may paliwanag yung iba abogado, na maski na sinabi mo, ikaw, papatayin ka. Na hindi naman nangyari. Wala yun. Tsaka yung kumbaga malayo sa bituka, malayo yung possibility. Wala ka naman palutro kagaya ng ibang cabinet. Di, wala.
Wala kang follow through eh. Nataranta nga lang May siya. nasaringan diba? pa talaga dito. Yung galit ka lang. Parang hindi gano'n. Wala ka nang ginawa. Di wala. Parang, Sayang. Parang mga vow. yan, parang mga baw. Ang galing, ano. We are ready Yan. for the Yan, mga undas. ganun. Yan. Tapos nagkagulo-gulo pa rin sa undas. Yan ang Anong nangyari sa sound and Reddit? fury. Wala rin. Wala. So wala rin Wala. yun. Wala. But at least sinabi namin. Pero at least nasabi mo. It's all words. Yan. Pero this is just yung kay Presidente, call out na rin yan doon sa mga advisors. Oo. Gayahin ninyo si Trixie para mag-isip kayo ng... Huwag ninyong gayahin si Barry Gutierrez. Ay, ano na naman yan? Hard science ba yan? Science na yan. Hindi ata hard science. Hindi, yan. Hindi, kasi kayo nababanggit si Barry, kaibigan natin yan. Kasi nakipag-debate pa kay Presidente Duterte. Oo nga. Nakipag-debate. Ay, nako. Sayang. Pero May sayang ruling yan, ka Supreme Court, Trixie, nakita mo to. And which Yung foreclosed and mortgage properties ng isang foreign bank. Halimbawa, ang foreign bank, tatanggap Nandito, ka, magpapautang ka sa local. Ang kanilang collateral Yung property. Ah. Hindi nakabayad. Nag-act Foreclose sila. mo. Yes. Ikaw ngayon na may-ari nun. Yung For foreign a bank. while. No, banks they're not, unless you're a land bank. Yun ang sinasabi ng Supreme Court, kanila na yon. Hindi. Ang sabi ng Supreme Court, they may not own the land, but can possess. Yes. Yes. No, that's correct. Is possession different from ownership? Of course. Really? Yes. It's called, ownership has I what you thought, call a bundle of rights. Possession is 99% of ownership. Ganito. There's a legal fiction involved here. So it's a fine line between possession and ownership. Possession That's is what I'm only saying. one of the rights under ownership. So you can possess, you can dispose, you can mortgage. Yan ang ownership. Yan yung mga those are the rights under ownership. Yes. Kasi po, You can sell all of those rights. merong kaso, nag-rule itong Court of Appeals, yung na binaliwala ng merong ruling ang involved dito may bank ang Regional Trial Court na pinaka-cancel yung foreclosure sale Okay. in favor of Land Bank ng Because- isang nangutang. Okay. Ang argument, hindi po pwedeng Foreign bank yan eh. foreign bank, hindi pwedeng Mag-own Mag-own. ng land. ng land. Kaya hindi pwedeng mag-foreclose. Mag-foreclose. Ni ganito. Bakit nyo ginamit na collateral? Hindi, ganito. Kaya nga, yung kapal ng mukha niya, umaano ko baka lumulusot eh. Hindi, palusot talaga yun. Palusot yun. Super palusot yun. Kasi, Super palusot. kasi ang banks, pag nagpapautang sila, tapos merong collateral like land, they don't own it when they foreclose on it. Yes, yes. It's not ownership because you're not a land bank. If you are a land bank, then you can. Or kung meron kang banking function, similar banking functions like GSIS, nagpapautang sila, may collateral. In the case of GSIS, they can acquire the property. Meron silang right to do that sa batas nila. But most banks, except for those that have land banking capabilities, don't really own the property they foreclose. Kaya kailangan i-dispose nila kagad. They cannot hold that. Land banks can hold and own. Ganito pala nangyari. Yung couple nagdemanda sa RTC. Talo sila. Versus Maybank. Versus Maybank. Nag-appeal sa Court of Appeals. Kumampi yung CA. Court of Appeals doon sa couple. So sinabi, Maybank, hindi ka pwede. So, umakyat ang Maybank Pumunta sa kayo sa Supreme Court. Supreme Court, sabi ng Supreme Court, pwede kayong possess, but you don't own it. Meaning possess, you are you hold expected to dispose. Yes. You hold it. And you hold it. limited only to After 5 a years. certain period. Yes. You have 5 to years dispose ang within 5 years? Ang hirap totoo ata mag-dispose kung malaking property in 5 years. You cannot have a limited...
Kung malaking property, tapos halimbawa outside the Limited din. outside the... Limited din kasi yung amount that they can sell it for. It's supposed to satisfy the loan. The loan. Tapos plus konti. Yung 5 years, mahaba yan kung yung property, Forbes Park. Mahaba yan. Okay. Mahirap ba? 1 month lang yan. Sabi ng ruling, it may possess the mortgage property Lalo na kung meron after kang default pinapilan. Yes. for the solely for foreclosure. Yeah, Yes, see? yes. It's not ownership. So, It's But it foreclosure. cannot bid or take part in any foreclosure sale. See? Halimbawa, may bank. May Magbibid nakita siya. kang property yung Citibank. Merong bidding for a foreclosed property. May bank, you cannot take part in that foreclosure sale. Pero bakit merong 5 years na limitation? You have to Meantime, dispose. while you're waiting 5 years, can you use the land? Can you rent it out, lease it? Oh, yung gano'n. Yeah. While you're ano, That's a... no. Hindi, ownership. So, idle yan. Yeah. Oh my. So you have to have ano Iiwas na mga you have to foreign have banks. capability to do that. Pero the idea kasi the banks aren't supposed to make money off it apart from the money that they earn from the interest. That is the banking function. So, a non-performing asset na ngayon. That's why they have to it's so that you will dispose immediately. Ayun. Kahit palugin, no? Yung function din kasi ng bangko, pagka they keep that, they affect the economy eh. May ano yan eh, hindi umiikot ang pera. So that's part of the what central bank has to do. Sila yung nagtitimon dyan sa mga yan. Okay. Ito sabi ni Cecil, what about use of rock? Use of rock. 5 years. Hindi yung 5 years na limitation. Pwede pa mag-use of rock. In the meantime, You can paggamit sell mo that. ito, You can sell that. Papagamit ko sa farmer. farmer, oh. Yes. That's a usufructuary right. You can sell that. You can sell a right. Limited sale. Pwede yan. Oo. Parang na, I mean, banks can't do that, but that's a part of your bundle of rights, the usufructuary right. Ayun pala yung DOJ to study the Makabayan Block. That's it. Yes, that's yes, what we're that's all. saying. That's all. That's Yung all that Makabayan they're Block nag-request na pagbigyan na ng gobyerno yung sa ICC. Pag-aaralan daw nila. Sabi ni Sec Boying, Yes. he has to study the jurisprudence on it. Sabi ni Solgen Maynard, no. We have already taken a stand. So, tapos na yan. Oo, nag-ano na tayo nag-manifest na tayo sa ICC. Ito yung stand natin. Kumbaga, safe yung sagot ni Boying. Yes. Pinasave Oh, niya. Pinasave lang niya. Posibleng baka kaharap niya. Natatakbo ng senador yan. Baka Hindi, kaharap. kaharap niya Pag-aralin yung mga namin yan. Pag-aralan namin niya. Okay lang. Very diplomatic. Parang ano yan very parang we are closely monitoring. Yeah. Yan. Ganun ba yun? We're studying. We're studying. The possibility. Oh, yeah. Of making this a science. Creating a further investigation. Yes. We are studying For the next 5 possibility years. of working out a science-based scenario. Yeah. Science-based scenario based. Science. Hindi na ngayon science. Meron po akong good news sa mga member ng SSS na mamamatay. Teka, singit lang. Doon sa sa Myanmar na kwento, grabe talagang mamamatay. Lahat naman tayo mamamatay. Hindi nga may good news sa mga mamamatay na members. Kaso na fina-file dito sa Pilipinas ng mga taga-Myanmar, sabi Ay. ni Ahmed ay the Rohingya Muslim. Yes. Ayan. So, it is also... Pwede nating it is also similar to... Tama rin. class. Tama rin. So, Kasi saan sila pupunta? maganda yan. Actually, maganda yan. At least from, kailangan kasi nila academic. Magandang discussion yan. Ang social security system po, may good news nga ako sa mga mamamatay na members. Kala ko. Alam mo, masasama ko mo. Kala ko yung 1,000 peso increase sa pension nandyan na. At lahat naman tayo mamamatay. Yun nga, yung increase. Yun nga, funeral benefits, 60,000 na raw po ngayon. Oh. At least, pag namatay ka, Yun yung mga makikinabang ka doon sa iyong SSS. Applyan mo Hindi na. na magiging Habang burden. buhay ka, wala ka ng pakinabang eh. So, Hindi habang pag at least namatay may palilibing ka. Hindi pakinabang. At saka hindi burden sa pamilya mo.
Yeah. Tama rin naman si Jonat doon. Kasi baka ikamatay pa nila yung... Pagkamatay mo. Dahil wala na silang pambayad. Oo. Binigyan mo pa sila ng suliranin. Oh, Okay. Pero hindi pare, depende yan kung magkano contribution mo. Between 20,000 and 60,000. Alam mo, ang problema malaki. Ayos yun. Actually, malaki. May pambalot ka na ng problema yan, balik. Ang laki ng problema ng SSS. Talaga, bakit? Actuarially, patas yung benefits, napakababa pa sa Hindi So, ka... It's a problem. Sa pensioners, mababa yung benefits. Kasi Sa employees. mababa ang... Pero yung natira, di ba? Yung Hindi, sa... ang baba na ng actuarial life ng... ng SSS. And the reason is, ang SSS po, ang pinakamababa, ang contribution rate sa buong Asia, Yes. ang Philippines. Why? Ang lakas po ng labi ng business sector dyan. Kasi pag ikaw, nag-increase ka ng contribution ng Kasama members, sila. Oo, may counterpart. May counterpart. 50%. That's not parang sa Singapore. Yung Ayaw nilang gastusin yun. Provident Fund. Kaya ang baba ng ating contribution, pinakamababa tayo. Problema yan. Bakit ayaw nilang sumali? Paano na-legislate Kasama ni Lee Kuan Yew sa mga private sector? Oh, hindi. Counterpart, hindi, wala silang palag yung business. kasi ang head ng army, si Lee Kuan Yew rin. Siya rin yun eh. It's not an accident. So, napilit niya, na-arm twist niya yung mga yun. Hindi, yung counterpart nyo, ito. Kaya nga, so walang magawa SSS, doon na lang tayo sa mga namatay. Patay na. Ang nagbibigay nga ng additional benefits, gobyerno na nga eh. Yung 1,000, Out minandate. of the budget yun. Minandate ng government yun. Ba, ma-workout. Okay, maraming salamat Ano yan? sa pagsubaybay. Ina-alarm na kami. Na-alarma na sila sa haba ng Akala ko diskusyon. nandito sa club. Alam ko may earthquake drill. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aming programa ngayong araw na ito. Antabayan ang susunod na programang Ronda Pilipinas with award-winning journalist Janice Antenor Jr. Ilang days before Christmas? 60 days na lang before Christmas. At happy birthday, Ma'am Maru Pahati Sarne! Oy, pansit! On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joe Lacsamana, we'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.